wala kang expertise pagdating sa edukasyon dahil hindi ka parte ng education sector. 'Di ba? Hmm. But for years, it may have funded ghost beneficiaries. House Assistant Majority Leader Jill Bongalon wants a joint congressional probe to find out how deep this goes. So imagine millions of pesos ang nasayang na supposedly pwede sana may dagdag no, sa mga pondo or programa na may kinalaman sa kalusugan, sa ating mga kabataan, and of course, with to the assistance of our health workers or any other important programs of the government. Reports show the scheme started as early as 2016 under former President Rodrigo Duterte's administration. Private schools allegedly enrolled fake students to collect government subsidies. It continued under Vice President Sara Duterte's leadership at DepEd. Bongalon asks why the problem was never addressed. But then again, the Vice President, the then DepEd Secretary, parang Wait. hindi May niya po basahin tayo, may ito- basahin tayong comment, wait. Fake news talaga si Sara. 2 PM ang nasa news na nagbitiw siya tapos 10 PM sa kanya. Pagka gumagawa talaga ng kwento mahirap na. naging priority nung siya po ay secretary ng Department of Education. DepEd Secretary Sonny Angara is now investigating 12 private schools that allegedly falsified enrollment records and defrauded government of 52 million pesos in just... Actually, mga Klin, nakita natin na huling SONA, nagkaroon tayo ng post-SONA report. More than 100 million na ang nadiscover niya. More than 100 million. one school year. But Bongalon says DepEd's internal probe is not enough. Congress must step in to identify loopholes in the law and hold officials accountable. So maganda yung programa. Ang problema lang, of course, naging nakita nila ito no, na isang source of corruption. Bril, ano ang sagot ng bise tungkol dito? Jiggy, bago ko sagutin yan, banggitin ko lang na unang nagpahayag si VP Sara na napag-iiwanan na ang Pilipinas pagdating sa sistema ng edukasyon kumpara sa ibang bansa. Okay, thank you naman, Bill Montalvo. Kasi kailangan na manggaling. Thank you for this, the way he said it, the way na ginawa niya tong news. Kasi kailangan mangyari, mga Klin. Kailangan mapakita na hindi ang Pangulo, ang Palasyo o si Secretary Angara ang nangunguna sa ganitong klase ng mga statement. Ang naunang nagsalita rito, laban sa gobyerno, laban sa DepEd, walang iba kundi si VP Sara. Siya nag-start. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na mumulitika tayo. Tapos sasabihin naman nila, atake lang tayo, atake. Hindi, dumedepensa lang tayo sa mga mali. Right? So dapat ganoon. Tama yan. Thank you for that. Briel Montalvo. Thank you. Montalvo. Thank you. Ito ang sinita ng palasyo at sinabi nga nitong palpak ang pamumuno ng bise sa DepEd. Sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Pero buwelta ni VP Sara, sinubukan pa nga raw siyang pigilan ng mismong Pangulo nang magbitiw siya sa pwesto. Syempre yan mga clear. Hindi natin alam yan. Ano ba ang nag-iusap na wala pa tayo dyan. Okay? Okay, sige, go. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung... Pero pakinggan nyo mga kaklira. Pakinggan nyo. Dati pa na siya ay nako-call out na sa pagiging medyo palpak. No? Medyo hindi tama ang ginagawa sa DepEd. Diba? Alam naman niya siguro yun mga kaklira. Diba? At ang problema, yung mga issue sa kanya, kung bakit siya tinawag na complete failure, hindi niya ito nasagot. Diba? Pakita ko nga ito mga kaklira. Hindi ito galing sa atin. Ito ba ito? Wait wait. Wait lang. Okay, basahin muna natin to. As teacher, yes, siya po ang worst DepEd Secretary. Ayan na. Hindi na tayo nagsalita. Teacher na mismo. Si Ma'am Renam Yeon.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ha? At buti may sumasagot naman dito. Okay? Thank you po sa inyo, ma'am. Ito. Share ko lang. Na-share ko na to sa inyo pero ulitin natin sa mga bago dito. Baka sabihin, wala tayong resibo eh. Duterte's incompetent leadership and misaligned priorities worsen the education system. So that's all. Hindi pa siya nagre-resign yan, mga kaklir. Feb 9, 2024. So, malamang hindi niya to nababasa. Malamang hindi siya nagbabasa ng news, malamang hindi niya binabasa itong mga pintas sa kanya. Kaya hindi niya alam kung siya ba ay complete failure o hindi. Di ba? Nasa records naman to mga kaklir eh. Di ba? Ayan. Under the leadership of Vice President and Education Secretary Sara Duterte, solving the crisis is impossible because of her lack of technical expertise. And deliberately misplaced priorities. Kasi inuna naman talaga niya yung paggamit ng confidential funds sa DepEd. Diba? So, yun. So, isa lang ito mga kli. Hindi tayo nagsabi yan. That's 2024 pa. Feb 9, 2024. Problema nito, baka hindi niya ito nababasa. Or hindi niya nalang pinapakinggan. Diba? Hindi tayo nagsabi niyan. Yung mga ibang tao na nakakaranas sa pagiging leader niya sa DepEd. Diba? Total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. May revelasyon pa ang bise. June 19, 2024, kinausap daw niya si Pangulong Marcos na magbitiw na siya bilang DepEd Secretary. Pero bago ra siya umalis ng palasyo, may napansin siya sa Pangulo. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Doon na-confirm Wait lang. yung decision ko na mag- Ang galing mo naman. Bakit? Ano ka ba siya? Ano ba siya? Expert ba sa ganitong klase? Pasensya na mga clean, hindi kasi ako umiinom eh. So hindi ko alam anong amoy ng whiskey, anong amoy ng rum, anong amoy ng ano pa ba? Ano pa ba? Cognac or whatever. Hindi ko alam yan. So ano to? Manginginom ba si VP Sara para malaman niya kung whiskey to? Grabe. Sana kinunan niya ng picture para may ebidensya siya. Diba? Problema kasi kay VP Sara. Galing gumawa ng kwento eh. Diba? Ang galing gumawa ng kwento. Parang may pinagmanahan. Napakita ko na sa inyo dati mga kaklir. Yung video ng kanya ama na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So paano? Saan ba siya lumaki? Namana ba niya? Tanong lang yun. Namana niya ba ang galing ng tatay niya pagdating sa ganon? Di ba? Ang pinag-uusapan dito, kung complete failure ka ba sa pagiging DepEd Secretary. So, nung di niya masagot, gawa ng kwento para siraan naman ng Pangulo. Di ba? So, sino ba namumulitika dito? Kaya nga sabi ko, magandang nangyari talaga na sinimula ni Bril Montalvo na siya ang nagsabit na minta sa edukasyon. Ilang taon ka ba dun? Ilang taon siya sa DepEd bilang namumuno? Ba't di mo nagawa yung mga gusto mong gawin? Bakit inuna mo ubusin yung confidential funds kaysa trabahuhin yung pagiging DepEd Secretary mo? DepEd in the dark on how VP Sara spent confidential funds. DepEd tayo, Diba? Ano to? The DepEd, the Department of Education's Finance Unit is not aware of how Vice President Duterte spent the department's 112.5 million in confidential funds in 2023. Diba?
DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla told the House Appropriations Committee on Monday, September 3, that the Finance Department was not involved in the process of utilization and liquidation of the secret fund. After releasing 3/4 of the 150 confidential funds lodged in the agency's 2023 budget, hindi niya matanggap, di ba? Hindi niya naman matanggap na complete failure siya kahit marami nagsasabi na walang nangyari sa DepEd noon. So hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Hindi direktang sinagot ni Oh, di ba? Teka lang ha. Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag na yan ni Bibi Sara, pero sinabi niyang walang katotohanan ang mga kwento ng vice. Pasaring pa ni Castro, si PBBM ay hindi tulad ng iba. Hindi kompleto ang kanyang, wait lang. Ito sagot ko mga ka-clear. Basahin na lang natin, hindi ko makita yung video eh. Sige. Okay? Sige, panoorin mo natin si Montalvo para makita natin medyo putol. na tanghali na gumising, kaya laging napupuyat ang mga taga-media para mag-cover. Hindi rin daw ito tulad ng iba na 4:53 PM dumating sa venue kahit 4 PM. Ang SONA JG ayon pa sa palasyo, propaganda lang ang mga sinasabi ni Vice para siraan ang Pangulo at pababain sa pwesto para siya ang maging Pangulo. Wala pang bagong pahayag si VP Sara. Putol. Punta tayo dito mga clear. Ito talaga yung sinabi ko. Ito yung sagot natin. Mas maganda yung, maganda naman yung report na to. Pero may kumpletong report eh. Kay Christian Yusel, kailangan hanapin natin si Teleradyo ba yun? Teleradyo. Ang ganda to eh. Ang ganda yung pagkaka-report ni Christian Yusorio. Hindi mabasa pa eh. Okay. Hindi daw niya ma-review ang matag curriculum dahil wala siyang alam rito. Ang alam niya lang daw ay magpukpok ng tao para magtrabaho, kaya maaari siya daw ang cause ng pagtaas ng presyon ng isa niyang tao. And how about the 1.5 gadgets, laptops, school materials that had not been distributed from 2020 and while she was the DepEd Secretary until Secretary Angara came in? Diba? Yung mga laptops, mga kaklir, hindi yun na-distribute. 1.5 laptops, school materials, 1.5 million ang bilang nun. 1.5 million. Diba? Tinengga mo lang sa bodega na hindi mo dinidistribute na sana napakinabangan na ng mga guro. Diba? Pati mga school materials. These materials could have helped more than enough. Napakinabangan na sana ng marami pero binaliwala lang. Buti na lang at isinaayos na ito ni Secretary Angara. Anong nangyari sa more than 100 million pesos para sa ghost students dahil sa fake vouchers sa panahon niya? Buti na rin lang at na-discover kaagad ni Secretary Angara ito. Yun eh. Tandaan natin na sa kanya galing ang fake news about the altered Beverly Hills Police Report. Nagsalita rin siya tungkol sa pulburon video na peke pala. At marami pang iba. O pati yung Kuwait na sinabi natin, di ba? Na sinabi ko daw na umalis siya papuntang Kuwait ng walang travel authority. Di ba? So walang katotohanan ng mga kwento niyang ito laban kay Pangulong Marcos Jr. Madali sa kanyang gumawa ng kwento at propaganda lalo pa at inamin ng dating Pangulong Duterte na expert siya sa pagplanta ng ebidensya at paggawa ng intriga. Lahat ng kwento niya ay para siraan ng Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto at siya ang maging Pangulo. Makasariling hangarin. Sabi kanina ni Sir Ronald Llamas, sabi niya, paano naman niya nalamang whiskey yun? Diba? Eh, ang hirap yatang i-compare ang amoy ng mga alcohol na drinks. Diba? Oh. Teka, ha? Ano to? Attorney believe siya sa sarili niya kasi ino-offeran siya ng trabaho ng presidente. Baka lasing lang si... Di naman. Diba? Di naman. Diba? Well, anyway, sige, habang hinahanap ko, ito ipakita natin. Baka nakalimutan niya na to. Pakita natin to. Aswat to. Aswat. Tingnan ko naman, baka naman as BP.
Sige. Okay, ano 'to, saan 'to? Awarding ceremony of DepEd to, DepEd to mga ka-clear na affair, Sorry, I'm sorry, excuse me. Institution to have had one. Sorry, I'm sorry, excuse me. Hindi ako naglagay ng sunblock. Oh. So yan mga ka-clear, pinakita ko na sa inyo. Isa pa. Oh. Ito. Alam niyo na 'to, pinakita ko lang, pero kailangan pa ba natin ulit isa-isahin para ma-remind Philippine siya? Vice President and Education Secretary Sara Duterte admits she did not review revisions to the new K-10 curriculum, citing her lack of background in the education sector. On Thursday, the Education Department launched the Matatag curriculum, which is aimed at addressing issues hounding the current program. Duterte says she wants the new curriculum to be at par with other Stress because I do not come, alam ko ako yung bad personnel. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely. Yun ba? Competent ka? Ikaw mismo, leader, di mo ma-review kasi wala kang alam. Oh, di ba yun failure on your part? Oh. On their expertise and all the Diba? stakeholders Oh. who did the Rely review lang siya sa iba. from the education sector. I do not have an education. Nagre-rely lang siya sa iba, utos lang siya ng utos. Pero yung inuutos niya, malamang di niya alam. Di ba mahirap yun, mga kakli? Di ba mahirap yun? background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ang magawa Anong year to? Wait lang mga kakli. Nagitan ko lang siya. So, anong year to? 2 years ago? August 11, 2023. Diba?